hindi namin mapapatawad ay yung ginawa ng mga kongresista kay Vice President Sara Duterte noong huling linggo. Kaya ang aming panawagan mula sa Duterte Youth Party List, tandaan ninyo yung pagmumukha ng 240 na kongresista na nag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Kung ano yung ginagawa sa Davao del Sur, sinisira ang letrato ng congressman nila sa sobrang galit ng mga taga Davao del Sur. Sana tayong 32 million na lampas ng mga Pilipino ay manindigan ngayong eleksyon na ito. Huwag niyo iboto! Huwag niyo iboto lahat ng nagtraidor na kongresista sa mga Duterte. Ang Pangulong Duterte lamang at ang Vice President Sara Duterte ang nagpoprotekta sa ating lahat mula sa mga kriminal, dorogista at terorista. Kaya ang ating panawagan, kailangan protektahan natin ang Pangulong Rodrigo Duterte at ang ating Vice President Sara Duterte. At ngayong eleksyon na ito, lahat ng 240 na yan, kakampanyahin nating matalo sa kanilang mga distrito at probinsya. Tayong 32 million na Duterte supporters, unang-una, hindi na natin iboboto yung mga kinatawan na yan. At pangalawa, lahat ng mga neutral, ating mga kapitbahay, kababayan, kakampanyahin pa natin na huwag iboto yung mga traidor at walang utang na loob ng mga kongresista na yan. Baka hindi nila alam, si Rodrigo Duterte ay wala pang talo kahit kailan sa kanyang buhay. Naging Vice Mayor ng Davao City noong 1987, naging mayor, naging congressman, naging presidente ng Pilipinas. Kaya lang wala si Rodrigo Duterte ngayon, dahil nagpresidente na siya at hindi siya tumakbong senador. Pero kung akala nila mahina na ang pamilya Duterte, nagkakamali sila dahil ang taong bayan ay puro Duterte supporters. Kaya ang aming panawagan ngayong eleksyon na ito, iboto ninyo ang mga kaalyado ng Pangulong Duterte na naririto sa harap at iboto ninyo ang mga senador ni Pangulong Duterte para mapagtibay ang pagbabalik sa Malacanang ni Sara Duterte. Dahil ang tagumpay ni Pastor Kibuloy, ang tagumpay ni Sara Duterte ay tagumpay ng mamamayang Pilipino. So muli po, mula po sa inyong number 5 Duterte Youth Party List, kami ay lumalaban uli ngayong eleksyon na ito. Kami ay naninindigan kasama ninyo at masabi natin, tatag lang, tatag lang. Maraming salamat po. Maraming salamat kay Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. Isang malakas na palakpak naman dyan! At ang susunod naman na magbibigay po, mga kababayan, ang Chairman ng Duterte Youth Party List, Chairman Ronald Cardema. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. Ang kaisa-isang party list sa Kongreso na lumalaban sa mga makakaliwang grupo, ang kaisa-isang party list sa Kongreso na nagbabalik ng death penalty para sa mga kriminal, dorogista at NPA na terorista, ang kaisa-isang party list na nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso,
at sumama kay Vice President Sara Duterte sa Kongreso. At kung maaalala ninyo, sa 300 na kongresista ng bansa, isang Duterte Youth Party List sa aapat lamang na bumoto na ma-retain ang SMNI channel sa ating bansa. Ganun po ang aming paninindigan sa Duterte Youth Party List na kahit nag-aalisan na lahat ng kongresista, kami ay naninindigan para sa aming kaibigan, ang susunod na senador, number 53, Pastor Apo. Kasabay ng pagdiriwang ng kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang linggo, naglabas naman ng sentimento ang mga kababayan natin sa Alberta, Canada, kaugnay ng pagpapakulong dito ng Marcos Jr. government. Yan ang tinutukan ni Nina Baranda. Isang malawakang selebrasyon ang naganap sa buong probinsya ng Alberta, Canada sa nagdaang kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa syudad ng Lethbridge, Calgary at Edmonton. Iba't ibang grupo ng Filipino communities ang naglaan ng panahon at pera para magkatipon-tipon ang mga kababayan sa pamamagitan ng volunteerism sa kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa parte ng Lethbridge, Alberta, binuo ng mga ordinaryong manggagawa ang nasabing pagdiriwang. Sa Calgary naman, sa kabila ng malamig na winter season, nagkasama-sama sa outdoor park ang mga kababayan mula sa iba't ibang karatig na syudad. Nagpahayag sila ng kani-kanilang hinaing. Gayunpaman, puno ng pag-asa na makakauwi rin ang dating Pangulo. This is the Calgary people. Look at how much are the people that it's even if it's cold, napakalamig po. Pero sa araw na Sabado, makikita ninyo sa dami ng mga Pilipino nagmamahal sa Duterte at sa grupo ni Pastor Kibuloy. Kami po ay nananawagan sa ating sa Pilipinas. Ang amin pong pakiusap sa ating Pangulo sa panahong ito ay pakinggan ang mga hinaing at puso ng mga taong ito. Ang habilin po ni Pangulong Duterte, straight PDP. 10 lamang po ang ating senador, 10 lamang po. Hawak ko si Pastor Kibuloy at ang ating 10 PDP leaders. Nagsimula ang galit ng bayan nung ginawa nila sa Seeds with Pastor Kibuloy. Akalang pagsama ng unit team ay napakaganda, pero unti-unting bumagsak. At yun nga, ang unang ginalaw ay ang tahimik na grupo ni Pastor Kibuloy. Doon nagsimula ang galit ng taong bayan. At ngayon, sa pagpili ng ating leader, ay kailangang ipakita na si Pastor Kibuloy ay masama sa senador. At makita nila na ang kanyang pamumuno sa kingdom ay tama at dapat lamang na mapakinabangan ng taong bayan. Salamat kay tatay dahil binago niya ang Davao. Talagang napakaganda na po ang Davao. Kaya para sa mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko sa Davao, mga classmate ko, mga taga Davao, I know na solid Duterte po tayo. Solid po all the way, PDP po. At lalo na po kay Pastor Kibuloy po, sinusuportahan ko rin po si Pastor Kibuloy. 53 sa balota po. Para po magkaroon na ng pagbabago ang ating bansa, na magkaroon ng makadiyos na mamamayan. At para kay Bongbong Marcos, Sir, maawa ka naman po sa tatay namin. Minahal po namin si tatay, kaya kayo lang po ang pwedeng tumulong sa kanya kasi kayo po yung leader ng Pilipinas. Masakit po yung pakiramdam namin na pinadakip mo yung tatay namin. Hindi naman po siya nagkaroon ng crime sa ibang bansa, pero bakit sa ibang bansa mo po pinalilitis yung kanyang kasalanan? May bansa naman po tayo, may Pilipinas tayo, maandar po yung ating batas. Kaya dapat ma-implement po yung batas natin sa Pilipinas, masunod po. Hindi yung sa ibang bansa, kasi Pilipino po tayo. Kaya sana President Marcos, magkaroon ka sana ng pag-ibig, magkaroon ka sana ng pagmamahal sa iyong kapwa-tao. Binuto ka po ng Pilipinas kasi naniniwala po ang bawat isa na may pagpatuloy mo yung ginagawa ni Duterte. Nagpahayag din ng suporta kay Pastor Kibuloy at KOJC ang ibang Philcan leaders.
matagal na po kaming supporter kay PRRD at sa kay Pastor Kibuloy. Nakilala namin po siya noong nagkandidato si PRRD sa pagka-presidente noong unang term niya sa first term niya sa 2016. Doon si Pastor Kibuloy, maraming rally na sinasamahan niya si PRRD at palagi kaming nagsubaybay. Nakilala namin siya dahil din sa TV, sa Isiminay. Palagi kami nagsubaybay sa programa ni Pastor. Ito ngayon, dito kami sa Calgary, i-promote namin sa inyong lahat, mga Pilipino diyan sa Pilipinas at dito rin sa Canada, na iboto natin ang party ni Pastor Kibuloy, PDP Laban. Yan. Iboto po natin siya upang makatulong po sa ating bansa, sa ating mamamayang Pilipino, lalo na kay PRRD na mapauwi ng maaga dahil nakulong po siya, kinidnap po siya. Nandun po siya sa ICC ngayon. Kailangan natin ng tulong at ito, nag-ipon-tipon tayo dito upang tulungan iparating sa buong mundo ang ating suporta kay PRRD. At huwag po natin kalimutan uli, sabihin namin sa inyo na ibubuto po natin ang party PDP Laban na alyansya na nakasulat, pati na kasama dito si Pastor Kibuloy. Samantala sa Edmonton naman, dalawang magkasunod na pagdiriwang ang naganap para sa kaarawan ng dating Pangulo. Binubuo ng Duterte Volunteers Alberta at grupo ng mga Dabaweños. We are very much aware that former President Rodrigo Roa Duterte has been painted by, sadly, mainstream media in the Philippines and even abroad. The purpose of this gathering talaga is to share stories about our former president. We call the second part of our program as Stories from Home because we do not want to paint a picture of the former president. We want to tell our stories about him. And these are authentic stories. These are stories from the heart. And we really think that we are able to share to the world who President Rodrigo Roa Duterte really is, to the heart of Dabaweños, to the heart of Filipinos. Ang naganap na kaarawan ng dating Pangulo ay nasabing isa sa pinakamalaki at malawakang okasyon kung saan nagkaisa ang lahat ng mga Pilipino dito sa Canada.